Ngayon ay kapistahan ni San Antonio de Padua at talakayin natin ang kanyang buhay. Si San Antonio de Padua ay ipinanganak sa Lisbon, Portugal noong 1195. Bininyagan siya sa Katedral ng Lisbon sa pangalang Fernando. Noong siya ay 15 taong gulang, pumasok siya sa pagiging Agustino. Dahil sa madalas na pagbisita ng kanyang pamilya, hiniling niya na ilipat siya ng kumbento. Noong siya ay 17 taong gulang, nalipat siya sa kumbento ng mga Agustino sa Coimbra. Doon sa monasteryo ng Santa Cruz, nag-aral siya sa loob ng 9 na taon ng salita ng Diyos. Kilala ang monasteryo na yon sa mga scholar sa banal na salita ng Diyos. Natutunan ni San Antonio ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Noong siya ay 25 taong gulang, siya ay nagnanais na mamatay bilang martyr sa Afrika. Nang makita niya ang paglilipat ng mga relikiya at labi ng mga martyr na Pransiskano mula Morocco patungo sa Coimbra, kung saan siya nag-aaral. Kilala ni San Antonio ang mga Pransiskanong martyr na yun. Sina Pedro, Bernabe, Otto ay mga paring Pransiskano at sina Adjuto at Acorcio ay mga praile. Malubha siyang napiktuhan sa kanilang kamatayan. Ibig ng mga Pransiskanong ito na gawing Kristiyano ang Sultan ng Morocco. Kamatayan ang kanilang kinaharap. Kaya agad na nagtungo si San Antonio sa mga Pransiskano sa Coimbra at sinabi sa prior, "Payagan ninyo akong tumungo sa Morocco at tularan ang aking mga kapatid. Malugod akong susundan kayo." Dito pa lamang niya papalitan ang kanyang pangalan mula Fernando, pinili niya ang pangalang Antonio bilang Pransiskano. Sa loob ng ilang buwan, siya ay naglayag patungo sa Morocco upang tuparin ang kanyang adhikain. Nagkasakit naman si San Antonio dala ng malarya kaya bumalik siya ng Europa. Sa kanilang paglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo at naitaboy sila sa Cilicia. Sa Messina, dumaong ang kanilang barko. Doon nakakilala sila ng mga Italianong Pransiskano na nagbabalita sa kanila tungkol sa malakihang pagtitipon ng mga Pransiskano sa Assisi. Naging inspirasyon ni San Antonio si San Francisco sa kanyang buhay at pagnanais na maging martyr. Nakita niya na maaari niyang maarok ang buhay martyr sa kahirapan na itinuturo ni San Francisco sa simpleng buhay at kamatayan ng sarili sa pag-iwan niya sa kanyang magulang at bayan. Pati sa kanyang mga talento, hindi ibig na huwag itong ibahagi. Bagkus upang mamatay sa mga ito upang maabot ang inaasam na pagiging martyr sa pananampalataya. Hinirang siya upang gampanan ang papel ng tagapagpaliwanag. Nang una siya ay marahang nagsalita, ngunit nang maging kalmado ay naging napakalinaw sa kanyang mga pahayag na ikinamangha ng nakikinig sa kanya. Matapos ang una niyang sermon, ginugol na ni San Antonio ang kanyang galing at talino sa pagpapahayag at pagtuturo. Naging laganap ang kanyang kasikatan at ipinag-utos ni San Francisco na magpahayag siya sa anumang lugar. Sa pagdating niya sa mga bayan, napupuno niya ang mga simbahan. Sa kapal ng tao, nagtatayo na lamang ng panulukan upang sa labas na siya magpahayag, na mas naririnig at nakikita ng nakakarami. Nilabanan din ni San Antonio ang mga erehe sa pamamagitan ng matimyas niyang karunungan sa salita ng Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi siya pinakikinggan ng mga tao dahil sa mga maling turo ng kanilang tinanggap, nilabanan niya ito sa pamamagitan ng mga himala. Sa bayan ng Rimini, kung saan ayaw siyang pakinggan ng mga makasalanan, nagpahayag siya sa mga isda at mahimalang nagsiahon ang mga ito sa tubig. Noong taong 1228, nagpahayag si San Antonio sa Roma sa harap ni Papa Gregorio IX kasama ang mga kleriko at mga mamamayan. Umanga si Papa Gregorio sa kanya at sinabing si Antonio ay sanggalan ng Biblia. Ipinahayag niya kung mawawala ang mga kopya ng Biblia sa buong mundo, kayang isulat ni San Antonio itong muli. Noong Hunyo 13, 1231, alam na niya na siya ay malapit ng tawagin ng Panginoon. Nagkaroon siya ng hirap sa paghinga. Dala ng ang katawan niya ay dumanas ng mga pamamanas at hiniling niya sa mga praile na dalhin siya sa Padua. Isinakay nila siya sa isang karito na hila-hila ang isang baka. Dahil tag-init noon at puno ng alikabok at lupa ang daan,
huminto sila sa klaustro ng mga Madring Clarissa sa Arcela. Matapos ihiga ng panatag para muling makahinga ng maayos, nagsimulang umawit si San Antonio mula sa lauds na sinasabi ng mga praile at madre. Doon siya pumanaw sa edad na 36.